Abraham were cast out of the dwelling place of the people of God, of Isaac and Rebekah and their family. And the blessings, not just spiritual but also material, were given to Isaac alone. Then dito makita natin naman sa pagpapatuloy sa chapter 26, si Isaac ay pinagpala ng Diyos ng anak at hindi lamang isa, kundi kambal. Yung mga naging anak ni Isaac at ni Rebekah. And here we are in chapter 26 verse 34 to 35 after ibahagi ni Moses yung kwento kung paanong yung ginawa ng kanyang ama ay inulit din ni Isaac. Sinabi dito na si Iso, 40 years old na, at siya ay nanirahan kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Pero dito makikita natin yung kalunos-lunos na katotohanan. Here is a brief description of how Esau lived. At ano yun? It is a life contrary to the calling of God to His chosen people. A life contrary to the life of his father and grandfather, Isaac and Abraham. Bakit? Dito makikita natin, nag-asawa si Esau ng mga Hittites. And the Hittites are the people round about them. And for us to understand it clearly, si Abraham ay hinango ng Diyos mula sa kanyang tinitirhan at sinabi, pumunta ka dun sa lupa na pagdadalan ko sa iyo. Yun yung lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa mga Israelita. And they are set apart. Sila ay hinango ng Diyos, itinalaga ng Diyos para mamuhay hindi kagaya ng mga bansang nakapaligid sa kanila na mga pagano, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. And here, makikita natin yung ginawa ni Esau. Nag-asawa siya ng mga Hittites or the people that are around where they are dwelling. People who are not fearing God. People who are, or women who are pagans. Idol worshippers. At dahil doon, ano yung description dito ni Moses? In verse 35. Dahil doon sa mga daughters-in-law ni Isaac at ni Rebekah na mga unbelievers, quote-unquote, they made life bitter for Isaac and Rebekah. Yun yung description. At makikita natin dito, this is nothing but a preview. It is a foreshadowing of what will happen later on. Yung pag-reject ni Esau, actually, even of the things that happened prior dito sa chapter na ito. Yung pag-reject ni Esau dun sa covenant blessings na dapat magpapatuloy sa panganay na anak, yun yung custom. Pero dahil nga alam natin yung kabuuan ng story na ito, pinahayag sa atin, binasa natin, na even before they were born, there was already an oracle, a promise, a prophecy that the younger or the older will serve the younger. That Esau will serve Jacob. Pero dito pa lamang makikita na natin yung rejection ni Esau dun sa covenant blessings, which we will expound all the more sa mamaya sa ating panghuling puntos. Pero dito, let's move sa chapter 27. Makikita natin dito yung deceitful plot, mga kapatid. So dito sa verse 1 ng chapter 27, na-recognize ni Isaac, matanda na siya. Remember, when Abraham was already old at alam niya na malapit na siyang bawian ng buhay, ganun din yung kanyang ginawa. Pinatawag niya yung kanyang anak, hinati na niya actually wala siyang hinati. Lahat ibinigay niya kay Isaac, and then binigyan niya lamang ng mga regalo, ng gifts, yung other sons niya. And then pinaalis na niya dun sa dwelling place ni Isaac. The same thing yung ginawa dito ni Isaac. His eyes are growing dim, lumalabo na yung kanyang paningin, di na niya makita yung kanyang paligid. Hindi na niya ma-recognize yung itsura, yung muka ng kanyang kaharap dahil sa kanyang katandaan. Nasa kanyang isipan, malinaw kay Isaac na kinakailangan magpatuloy. Ang kalooban ng Diyos ay magpatuloy yung pangako ng Diyos at ito'y matupad sa kanyang mga anak. Pero dito makikita natin, merong favoritism sa Isaac. Gusto niya ibigay yung covenant blessing dun sa panganay niyang anak na mas pinapaboran niya. Kaya nga pinatawag niya agad si Esau. At sinabi sa kanya,
ikaw ay pumunta doon sa ilang, humanap ka ng pwedeng lutuin, so dalhin mo ang iyong pana at ang your bow and arrow, at ikaw ay humanap ng pwedeng lutuin. At lutuin mo siya sa paraan na gusto ko, sabi ni Isaac. So you order this older son to hunt for him and to cook for him. At ito yung requirement ni Isaac before he gives his blessing sa kanyang anak. Pero itong pagpapala na ito, mga kapatid, dapat maintindihan natin, ngayon pa lamang maset na sa ating isipan, na hindi lamang to a mere well-wish, na parang, sige, pagpalain ka ng Diyos. Hindi lang ito customary greeting, hindi lang din ito customary na ginagawa nila para to signify na, sige, ikaw yung tagapagmana ko. Hindi ito kagaya ng ating pagbati sa isa't isa ng, di ba, minsan pag maghiwa-hiwalay na, or even sa message, pag gusto natin mag-end in a positive tone, di ba? Thank you, and then God bless, or God bless you. Diba, yun yung sinasabi natin, may the Lord bless you. Pero para sa atin, and we sometimes are not, we don't give too much attention on those things, na parang wala lang sa atin, nagiging customary na lang siya na greeting. Diba? Pag nung panahon na keypad pa yung cellphone, di ba, 3 letters lang. Itatawag natin yun, GBU. Pag gusto mo mas marami, GBUM. Pero customary greeting lang siya sa atin. And in fact, yung word na goodbye, pag titignan natin yung histories, it came from the word God bless you, di ba? When we say goodbye to each other, we are saying na may the Lord be with you, or may the Lord bless you as we part ways. Pero dito yung blessings, not just a mere wishing good for another person, pero yung blessing dito na tinutukoy ni Isaac na ibibigay niya sa kanyang anak, it is covenantal in nature. Ito yung patungkol doon sa pangakong ginawa ng Diyos, pinagtipan ng Diyos kay Abraham, na siyang ibinigay kay Isaac, na siya ngayon naman ay ipapasa sa susunod na salinlahi ni Isaac. It is intended for the passing on of the covenant promise of God to the heir after him. At ito yung pagpapala na kinuha ni Jacob, ni Jacob, sa pamamagitan ng pandaraya. Kahit pa na malinaw sa isipan ni Rebecca, dapat malinaw din kay Isaac, at ito marahil ay alam din ng magkapatid, that there is already an oracle of God. Even before they were born, hindi pa sila pinapanganak. Sabi ni Rebecca, ba't ang likot-likot ng nasa sinapupunan ko? And then when they sought after the Lord, ano yung kanilang nalaman? Dalawa, there are twins, or kambal yung nasa sinapupunan niya, at meron ng prophecy that the promise, the covenant belongs not to Esau, but to Jacob. And yet, makikita natin, no, deceitfully pa rin kinilaim ni Jacob yung pagpapala na ito. Hindi ko alam, mga kapatid, sa inyo, pero when I was still in another church, hindi pa Reformed, I've heard a lot of preaching about this passage. And palagi ang focus ay kung paanong si Jacob, ang pangalan niya, ibig sabihin ay deceiver, then ang deceive lang dito si Jacob, na parang lahat ng blame na kay Jacob. Kasalanan ni Jacob yan lahat. Pero pag tinignan natin dito, mga kapatid, as we scrutinize or we study more deeply itong mga bagay na ito, makikita natin na hindi lang naman si Jacob dito yung deceitful. Tingnan natin una, si Esau. In chapter 25, anong ginawa ni Esau? He sold his birthright to Jacob for a bowl of stew. Pinagpalit niya yung kanyang karapatan ng pagiging panganay, therefore, tagapagmana ng pangako, tagapagmana ng kanyang ama, para sa isang mangkok ng pagkain sapagkat siya'y gutom na gutom. Because his mind is so fixated on the things that are earthly. At walang iba yun kundi yung kanyang kumakalam na sikmura. Diba? Ipagpapalit niya lahat ng bagay na meron siya para lamang makakain.
Pero makikita natin dito, no? Nung pinatawag ni Jacob si Esau at sinabing, humuli ka ng pwede mong lutuin, ibigay mo sa akin para maibigay ko sa iyo ang aking pagpapala. Hindi man lang nagsabi si Esau na, wait lang, binenta ko na kay Jacob yung birthright ko eh. So, dapat sa kanya mo ibigay. Diba? The audacity of Esau here, and yung kanyang deception is deceiving not only himself, pero dinideceive din niya yung kanyang ama and even his brother. Malinaw, alam ni Esau na pinagbili na niya yung kanyang birthright. Nabasa natin kanina in the later portion of this pericope. That he knows very well that he already sold his birthright to his brother, to his younger brother. Pero dito, excited pa siya. Hindi ba? Labas agad siya. Nagmamadali siguro siya, no? Asan na ba yung pana ko? Nasaan na ba yung pamana ko? Saan ba makakakuha ng pwedeng lutuin? Pinaghandaan niya yung pagluluto. Di natin alam kung anong klaseng luto yon. Papaitan ba o bopis? Di natin alam. Pero the audacity of this man to claim for himself what he already forfeited. To claim for himself what he already sold for in exchange of a bowl of stew. Pero hindi lang si Esau dito, mga kapatid. Makikita din natin si Isaac. Hindi ba't, again, it was already foretold. The younger will serve the older, or the older will serve the younger. The younger is the rightful heir to the covenant. Pero dito si Isaac, he decided on his own. Hindi nga niya kinonsult ang Diyos prayerfully, pero he decided on his own. Sabi niya, matanda na ako. Inilagay na niya sa kanyang mga kamay yung desisyon na hindi, ibibigay ko yung pagpapala kay Esau na aking panganay na anak, na aking paboritong anak. Kaya dito, makikita natin, no? Isaac here is deceiving himself of what? Na pwede niyang hadlangan yung plano ng Diyos. Na pwede niyang baluktutin, i-bend yung kalooban ng Diyos para matupad yung kanyang kagustuhan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangako kay Esau, yung kanyang panganay na anak. Sa kabila ng alam niya kung ano yung sinabi ng anghel ng Diyos, ng oracle ng Diyos kay Rebecca. Malinaw to sa kanila. Hindi lamang niya dinadaya ang kanyang sarili, kala niya kaya niya din dayain ng Diyos. Na siyang gumawa ng tipan na iyon sa pamamagitan ng parang gusto niyang unahan in Diyos. He's trying to deceive God by going around his back. Hindi lamang yun, hindi lang si Esau at si Isaac, even si Rebecca. Here, Rebecca used unnecessary means and measures to intercept the blessing na intended ni Isaac ibigay kay Esau. Paano niya in-execute yung plot na yon? Napakalinaw dito, mga kapatid. Diba? Nakikinig siya, nag-eavesdrop siya. Hindi natin alam kung ano yung itsura nun or how she was able to hear or overhear yung pinag-usapan ni Isaac ni Esau. Marahil araw-araw, no? Sabi niya, matanda na yung asawa ko. Wait lang, baka maunahan. Baka ito na yung pagbibigay ng blessing. Hindi sinabi dito, marahil ganoon o marahil coincidental lang yung pagkakarinig niya na sinabi ni Isaac kay Esau, ito yung aking plano. Pero prepared si Rebecca. She has already plotted it in her mind. And meron pa siya mga necessary props to make it believable. Parang conman yung dating, no? Alam kung paano talaga gumawa ng fraud. Ano sabi ni Rebecca kay Jacob? Magdala ka ng 2 batang kambing, then lulutuin ko ito kung paano gusto ng iyong ama,
Tapos, yung balat ng kambing, di ba, nilagay pa sa kamay, sa mga lugar na hindi masyadong mabalahibo, para mas convincing pagdating pagharap ni Jacob kay Isaac. Sa madaling salita mga kapatid, Rebecca here acted on her own. She relied on her own understanding and not in faith. Alam niya yung pangako ng Diyos patungkol kay Jacob, pero ito na naman yung problema ng taong makasalanan. Sinful men, sinful minds are always vainly trying to help God fulfill His promise. Hindi ba't ito ay kagaya din ng ginawa ng kanyang mother-in-law na si Sarah? Pangako ng Diyos, magkakaanak si Abraham sa pamamagitan ni Sarah. Nainip si Sarah, anong ginawa niya? Binigay niya si Hagar kay Abraham para magkaanak. Hindi niya plano ng Diyos. And what it brought her? Only consequences, not blessings but curses. At dito makikita natin, the same thing is happening all over again. Si Rebecca, in her vain attempt to help God fulfill God's promise, anong ginawa niya? Samantalang alam niya yung pangako ng Diyos. Sinubukan niyang tulungan ang Diyos sa pamamagitan ng deception, sa pamamagitan ng panlilinlang o pandaraya. Dito makikita natin, hindi lamang siya nag-resort sa deception, a very carefully devised plan to foolishly think that it can accomplish the prophecy and the promise of God. Worse than that, ano yung kanyang ginawa? In her zeal, na hindi ito talaga yung pangako ng Diyos, ito yung plano ng Diyos, gagawa ko ng paraan para matupad ito. Ano sabi ni Rebecca? Because Jacob was hesitant. Makikita natin dito, sabi ni Jacob, baka pag nabisto ako ng tatay ko, kasi hindi naman ako mabalbon kagaya ng aking kapatid, imbis na pagpapala ay sumpa ang ibigay sa akin. Ano sabi ni Rebecca? Sabi niya, may the curses be with me. Hindi ba? Let your curse be on me, my son. Only obey my voice and go bring them to me. Kumbaga, hindi ako bahala sa'yo. Sagot kita. Kumbaga, sumunod ka lang. Ha? Narinig na natin yung maraming beses eh. Akong bahala sa'yo. Akong bahala, ikaw yung kawawa. Pero ito yung ginawa ni Rebecca in her zeal, na hindi ito talaga yun. Ito yung pangako ng Diyos, ito yung plano ng Diyos. Anong ginawa niya? She subjected herself to curse. Sabi nga ni Calvin, she presumptuously subjects herself to the curse, but whence this unheeding confidence? Being unfurnished with any divine command, she took her own counsel. Wala namang inutos ang Diyos na ganun yung kanyang gawin. Wala namang sinabi ang Diyos na hindi, ito yung plano, so gawin mo ito. Hindi po ba? Siya ay nanangan sa kanyang sariling karunungan na iniisip niya wala naman itong magiging repercussions, walang magiging consequences later on. But she thought wrong. Mamaya makikita natin, or in the coming Lord's Day, makikita natin yung repercussions ng sinful action na ito ni Rebecca. Nevertheless, anong ginawa ni Jacob? Sumunod siya sa kanyang nanay. Imbes na i-rebuke yung kanyang nanay. And what they did is sinful in the sight of God. Nasa isip nila, baka hindi matuloy yung plano ng Diyos, gawin natin to. Pero mga kapatid, pag tinignan natin yung kabuuan ng salita ng Diyos, in one example that we can refer to, kung paano ang Diyos ay kumikilos sovereignly and providentially sa kanyang bayan ay ito, in Numbers chapter 22. And also in chapter 24, hindi po ba, makikita natin yung storya ni Balaam. Si Balaam
na propeta daw, pero hinahire ng mga nations to speak curses against their enemies. Ano yung story doon? Pinagsalitahan ng Diyos yung donkey to warn Balaam not to speak curses against his people, instead to declare blessings to them. Hindi tayo mag-declare dito, mga kapatid. Pero yun yung naging storya. Hindi po ba? And if God can make a donkey speak to a person and make Balaam speak blessings to his chosen people instead of curses, hindi ba kaya din gawin ng Diyos sa kanyang kapamaraanan na imbis na curses ay blessing ang ibigay kay Jacob, na imbis na kay Esau mapunta yung blessing, in God's sovereign power to make the blessings go to its rightful recipient. Pero pag tinignan natin, are we not guilty of the same folly? We devise ways and manners that we think can help God fulfill His promise. Hindi ba? Minsan may mga sentiments pa na, ba't hindi na lang lahat pinili? Ba't may pinili pa? Ba't hindi na lang lahat ligtas? Or nag-i-impose sa mga practices na hindi naman inutos ng Diyos sa kanyang salita, tapos binabayad yung consciences sa mga tao. Hindi ba tayo natatagpuan sa kaparehong kawalan ng pananampalataya? Why did Rebecca end up making her own machinations, devices, kanyang sariling plano? It's because of her faithlessness to God. May pangako ang Diyos, pero sa kawalan ng kanyang pananampalataya, gumawa siya ng sarili niyang kapamaraan na nasa tingin niya makapagtutupad ng pangako ng Diyos. Eh hindi ba tayo din ay natatagpuan madalas sa kaparehong kawalan ng pananampalataya sa Diyos? Na hindi natin pinagtitiwalaan ng Diyos para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan? Na nag-end up tayo nagtitiwala sa sarili nating karunungan? Ano yung pwede nating magawa? Ano yung pwede nating trabahuhin para masustain tayo? To accumulate more wealth? And when we succumb dun sa greed for wealth, napakadali sa atin kung hindi dahil sa gospel. Napakadali sa atin mag-result dun sa fraudulent activities. Diba? Pag may nakitang biglang yumaman, dalawang bagay lang ang naiisip ng tao sa paligid. May ginagawang mali yan. O kaya tumama sa loto. Pero ganun tayo, mga kapatid, napakadali natin. Steer from one, mag-swing from one end of the pendulum to another. O hindi sa paalala ng ebanghelyo sa atin, we will be doing fraudulent acts just to gain more wealth. And it can appear in many forms. Pwede yung pag-charge of too much interest to your borrowers. O kaya, pwede din tumatagpuan dun sa habitual tardiness or unproductivity sa work. O kaya sa pangiram dito, pangiram dun, kabi-kabila, dahil hindi ka nagtitiwala sa provision ng Diyos para sa iyong mga pangangailangan at hindi ka nasasapat dun sa provision ng Diyos para sa iyo. O kaya, you're working extended days, di naman required mag-OT, pero kasi gusto mong makaipon. Ang dami nangyayari kaguluhan sa mundo, sa bansa. Kailangan magtrabaho para mayroong retirement. To the point na you will be forfeiting yung blessing to be gathered with the people of God every Lord's Day para sa mga bagay na temporal lamang. It can also appear in a form na sa pagbibigay natin ng ating mga kaloob sa Diyos. Reluctant tayo na ibigay yung kaloob kasi inisip natin na hindi, kulang pa nga yung meron ako. Paano ko pa ibibigay ito? Hindi tayo nagtitiwala doon sa providence ng Diyos na ipagkakaloob niya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa araw-araw.
Kaya napakaganda na sinabi dito ni John Calvin. Sabi niya, therefore, although in the main, faith shone preeminently in holy Jacob, yet in this respect he bears the blame of rashness, in that he was distrustful of the providence of God and fraudulently gained possession of his father's blessing. Sa kawalan na pagtitiwala ni Jacob sa pangako ng Diyos, he ended up deceitfully claiming what already belongs to him. Yung pagpapala ng Diyos na yung pinagkaloob sa pamamagitan ng kanyang ama. Pero sa kabila ng pandaraya ni Jacob, yung collusion nilang dalawang mag-ina, makikita natin dito yung divine providence ng Diyos at work in the lives of His chosen people. And this leads us to our second point. In verses 18 to 29, the divine providence of God. Bagamat si Jacob ay kumilos ayon sa kanyang sariling karunungan, sa kanyang mapanlinlang na pamamaraan, sa providensya ng Diyos, hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito para sa ikatutupad ng kanyang mga plano for His own purposes. So anong ginawa ni Jacob? In verse 18, nasa kamay na niya, iniluto ng kanyang ina, at di lamang yung pagkain, meron pang tinapay. Pumunta siya sa kanyang ama, pumasok siya dun sa tent. Dala-dala yung pagkain na hindi naman siya yung naghirap lutuin. Mula dun sa kambing na hindi naman siya yung nag-alaga, hindi nga niya pinaghirapang hulihin, nakakulong na yun dun eh. Without any effort na ikinontribute siya, pumasok siya sa kanyang ama. Or pumasok siya sa pinagtutuluyan ng kanyang ama. And here, makikita natin na ang kanyang tatay ay suspicious. Kung sino yung dumating. Sabi niya, sino ka? Ako to, yung anak mo, si Iso. Sabi niya, hindi nga. Ikaw ba talaga yan? Halika nga dito nang maramdaman ko kung ikaw ba talaga yan. Hinawakan yung kanyang kamay, yung parte ng kanyang muka, at effective yung props ni Rebecca. So naramdaman, mabalbon. Sabi niya, pero yung boses parang si Jacob. So linggo-linggo na lang, no, tuwing makikita natin yung mga kapatid natin, si Alessa at si Eliza, manghuhula ka eh. Either tama ka o mali. Pero mahirap talaga i-distinguish, sino ba sino? Sino si sino? Even yung boses, yung way ng pagkasalita, parehong-pareho. Pero dito na-recognize ni Isaac, boses ni Jacob, pero physical features, hairy features ni Esau, yung kanyang kausap. Pero hindi pa rin doon natapos. Sapagkat malabo na yung mata ni Isaac, di na niya ma-recognize yung muka. So nagre-rely siya doon sa kanyang other senses. And for the last time, tinanong uli ni Isaac, sino ka ba talaga? Ikaw ba talaga si Esau? So nagsinungaling na naman si Jacob, ako po ito, opo, ako to. Pero mga kapatid, pag tinignan natin ito sa kabuuan, hindi ba't sa probidensya ng Diyos na hindi nahuli si Jacob ni Esau na nagsisinungaling siya? Hindi ba't sa probidensya ng Diyos na bagamat malabo na yung mata ni Jacob or ni Isaac, pero matalas pa rin yung kanyang ibang mga senses? He was able to recognize the difference in the voice of his twin sons. Kilala niya kung sino yung kanyang anak na panganay at sino din yung bunso. Na doon pa lang, suspicious na siya, pero hindi naging dahilan yun para sabihin niya na, saglit, parang nililinlang mo yata ako. The moment pa lamang na hinawakan ni Isaac si Jacob, he could have caught on doon sa deception na ginagawa ni Jacob. Pero sa biyaya, sa providensya ng Diyos, hindi yun yung nangyari. Sa providensya ng Diyos, na-convince si Isaac na
binibigay niya yung pagpapala doon sa intended niyang pagbigyan. Pero sa providensya ng Diyos, ibinibigay yung pagpapala doon sa intended ng Diyos na tumanggap ng pagpapala na iyon. Pero maging malinaw din sa ating mga kapatid na hindi excuse yung kasalanan ng tao when we're talking about when we're talking about the providence of God. The action of Rebecca and Jacob will not be excused because of the providence of God. Hindi dahil inalaw ng Diyos, pinahintulot ng Diyos sa mangyari yung deception ni Jacob at ni Rebecca para doon sa ikatutupad ng pangako ng Diyos na kay Jacob mapupunta yung pagpapala. Hindi ibig sabihin nito that we can be excused of our sins. Akala ni Rebecca, dahil nararapat para kay Jacob yung pagpapala na yun, so walang repercussions, walang consequences. Pero hindi alam ni Rebecca, later on, makikita doon yung consequences. One hated the other to the point of plotting murder against his brother. Muntik maulit yung nangyari sa Genesis chapter 4. Pero dito makikita natin mga kapatid, though fraudulently, nakuha ni Jacob yung pagpapala ng Diyos. Pinahintulot ito lahat ng Diyos para sa kanyang kapurihan at para sa ikatutupad ng kanyang kalooban. Na kayang gamitin ng Diyos maging ating mga makasalanan na mga gawa para sa ikatutupad ng kanyang dakilang plano. Without excusing us of our sins. Now, in verse 27 to 29, makikita natin yung blessing na ito. Kanina sabi ko, hindi lang to basta well wishes, kundi covenantal yung nature na ito. At sinisignify din dito kung sino yung heir ng covenant. At hindi lamang yun, pag tinignan natin yung content ng benediction na ito, ng blessing na pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac para doon sa magmamana ng pangako na ito ay priestly blessing din. Kung paanong dinideclare ng mga priest sa Israel yung pagpapala ng Diyos. Makikita natin yun sa Numbers chapter 6, di po ba? Verses 24 to 26. The Lord bless you and keep you, so on and so forth. Yun yung benediction, yun yung pagpapala na tinatanggap ng bayan ng Diyos na mga kabilang sa loob ng covenant community. Yun yung blessing na ibinigay ni Isaac kay Jacob. Kaya dito si Isaac is acting as a priest to the people of God. Though they are still small and prefigured pa sapagkat hindi pa naman naitatayo yung templo, hindi pa na-establish yung Levitical priesthood, sapagkat wala pa naman yung line ni Levi. After pa ni Jacob ito magsisimula. Pero dito, makikita natin, priestly yung office dito ni Isaac, giving his benediction or blessing to the intended, or to his son, the intended recipient of it, the people of God. But let me emphasize this as well, mga kapatid. Pag tinignan natin yung verse 27, lumapit si Jacob kay Isaac, he kissed his father, as customary, it is as a sign of respect. Kung sa atin dito sa Pilipinas, hindi ba nagmamano, kasi yung iba gusto pa, ganun daw, kasi pag ganun, binabawi yung blessing. Pero mga kapatid, makikita natin dito, customary sa kanila, lumapit siya as a sign of respect and of love. He kissed his father, and then naamoy ni Isaac yung suot-suot na damit ni Jacob. Kaninong damit yon? Yun yung damit ng kanyang older brother, si Esau. And after niya maamoy yun, he blessed him. And then said the benediction to Jacob.
Mga kapatid, let's consider this. Naamoy ni Isaac yung damit na suot-suot ni Jacob na pagmamayari ng kanyang nakatatandang kapatid, na kinuha niya ng walang pahintulot sa pamamagitan ng mapandayang intention for the purpose na mapabilang sa kanya yung pangako ng Diyos para siya ay mapaboran ng kanyang ama. The same is the case for us, mga kapatid. When we approach our Father in heaven, hindi ba tayo din ay dinamitan din lamang ng kasuotan na hindi naman sa atin? Kasuotan na nabibilang sa ating panganay na kapatid, our elder brother, none other than our Lord and Savior Jesus Christ. So that every time that we approach God, God is delighted to receive us as He smells the aroma of the clothing of Christ in which we are clothed with. And that's none other than the righteousness of Christ. Yung katwiran ng Panginoong Hesukristo na ibinalot at dinamit sa atin, ang siyang ating daladala sa tuwing tayo lumalapit sa trono ng kahabagan ng Diyos. At ano yung maganda dito, mga kapatid? Hindi natin ito kailangan kunin sa pamamagitan ng pandaraya, kundi sa biyaya ng Diyos, pamamagitan ng pananampalataya. Kinalulugdan ng Diyos at tayo madamitan nito. Alang-alang kay Kristo Jesus, ating panganay na kapatid, na hindi pinagkait sa atin ang kasuotan na ito. Sa pamamagitan ng biyaya niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, nadamitan na tayo ng kasuotan na siyang kinalulugdan ng Diyos. Kaya hindi na paghahatol niya yung ating kakaharapin sa tuwing tayo lalapit sa Kanya, kundi yung Kanyang fatherly affection. Kaya makakaasa din tayo na dahil tayo kinalulugdan ng Diyos, sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya, hindi dahil sa kung ano yung kaya nating ihandog sa Kanya, kundi dahil dun sa hinandog na Panginoong Hesukristo para sa atin, makakaasa tayo dun sa fatherly provision ng Diyos para sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Na hindi natin kailangan mandaya ng kapwa natin para lamang sabi natin na magkakaroon tayo ng sapat para sa ating pangangailangan. Hindi tayo kailangan mag-resort sa mga fraudulent activities. But by faith in what Christ has accomplished for us, we can rest assured that our loving Heavenly Father will meet all our needs, our daily bread. Sapat yung provision ng Diyos para sa atin. Kaya makikita natin dito, walang may pagmamalaki si Jacob. Hindi po ba? Yung utos kay Esau, humanap ka ng pwede mong makuwang hayop na pwedeng lutuin, ihanda mo. Lahat by works ni Esau eh. Lahat sa pamamagitan ng kanyang kayang gawin na i-offer niya sa kanyang ama. Pero dito makikita natin si Jacob, wala nga siyang ambag eh. Kinuha lang niya 2 kambing. Nay, ito po, pakikatay, tapos pakiluto. Sa akin, nadadaling ko na sa tatay ko. Nanay pa niya naglagay ng goat skin sa kanyang katawan. Nanay pa niya kumuha ng damit ng kuya niya para may balot sa kanya, may damit niya. Makikita natin dito lahat ng ito, tinanggap ni Jacob. Yung pagpapala ng Diyos, tinanggap ni Jacob sa biyaya lamang ng Diyos. Walang pwedeng pagmalaki dito si Jacob na hindi, ginawa ko kasi ito eh. Kaya ako natanggap yung pagpapala ng aking ama. He received the blessing contrary to Esau who is commanded to hunt and prepare food before supposedly receiving his father's blessing. Jacob received it without any effort of his own. And this is nothing but a picture of God's grace for us. Wala tayong mayaalay sa harapan ng ating Ama to gain His favor
para tayo ay tumanggap ng mga pagpapala mula sa Kanya. And this leads us to our third and last point, mga kapatid. Nakita natin dito yung detestable plea. Sa providensya ng Diyos, hindi naabutan ni Esau, si Jacob, na dinadaya yung kanyang ama. Kung hindi, baka doon pa lang, naundayan na ng kung ano man. Baka kung anong hawak-hawak ni Esau, na ibato niya sa kanyang kapatid. Pero sa providensya ng Diyos, hindi sila nagpang-abot. Lest he could have killed his brother on the spot. Pero imagine Esau, tired from hunting. May mga papasok dito araw-araw as pagod sa trabaho. Tapos, yung mga asawang babae, minsan nasa bahay, pagod din sa gawaing bahay. Pagod na nga sa gawaing bahay, pag-alaga ng anak, pero ginawa pa rin magluto, no, para sa kanyang asawa. Tapos pagdating ng lalaki, hindi kakain kasi nag-team dinner. Parang itapon mo na yan. Imagine mo si Esau, pagod na pagod, hinahanap saan makakuha ng pwede niyang lutuin. And kagaya ng binanggit ni Pastor Kirby na nakaraan, they are semi-nomadic. Pag tinignan natin history ng mga nomadic, wala silang crop na tinatanim sa tubo. Talagang mag-hunt ka ng kakainin mo. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ni Esau para mahuli yung kanyang niluto. Tapos niluto pa niya, kinatay niya, inayos niya, pinirepair niya yung hayop na yun. Then pagdating niya sa kanyang tatay, sabi sa kanya ng kanyang tatay, sino ka? Sabi niya, ako to, yung anak mo. Ito na yung pagkain, kumain ka na para mabigay mo na sa akin yung pagpapala mo. Tapos sabi ni Isaac, sino yung kaninang kausap ko? Pero yun yung maganda dito mga kapatid. Sino yung kausap ko kanina, binigay ko na sa kanya yung pagpapala ko. Pero ano sabi dito ni Isaac? Who was it then that hunted game and brought it to me, and I ate it all before you came, and I have blessed him? Yun yung tanong ni Isaac. Sino yun? Pero after that, ano sabi niya? In verse 34, or 33 rather. Sa end ng verse 33. Sabi ni Isaac, yes, and he shall be blessed. It is the first time that Isaac learned that he was deceived by his younger son. Gulat siya, sino yun? So nadaya ako? Sino yun? Pero nabigay ko na yung pagpapala sa kanya. Pero hindi naisip ni Isaac na bawiin yung pagpapala na yun. Pero pwede niya sabihin na, pabalikin mo nga si Jacob. Mas babawiin ko yung blessing. Dapat sa'yo yun eh. Hindi. Ano sabi dito ni Isaac? Yes, and he shall be blessed. He ratified the covenant that he bestowed to his son Jacob. Pinagtibay niya. Sinabi niya na ito na yun, wala nang bawian. Yes, he will be blessed. It could have been, according to some commentators, na nahimasmasan na si Isaac, naalala niya yung oracle ng Diyos na nagsasabi na si Jacob ang talagang tagapagmana ng pangako, ng covenant na meron between him and God. Kaya sabi niya, yes, he will be blessed. Pero dito nakakalungkot yung response ni Esau. Yung audacity na pinagpalit mo na nga eh. Yung word na ginamit doon, he despised his birthright. And by despising his birthright, he also despised the covenant of God. And by despising the covenant of God, he despised God. Kaya maging malinaw sa atin to, pakinggan natin ito mga kapatid. Despise the covenant of God, then the God of the covenant will also despise you. Ipagpawalang bahala mo, ipagpalit mo yung tipan ng Diyos, din ang Diyos ng mga tipan, ipagpapawalang bahala ka din. Ito yung detestable plea ni Esau. Sabi niya, have you not reserved a blessing for me also? Wala ka na bang iba pang natitirang blessing dyan?
Yun yung ano eh, kung ita-translate natin sa sarili nating lingwahe. Isa lang ba yung blessing na meron ka? Ibig sabihin, hindi naunawaan ni Iso yung nature ng covenant ng Diyos. Maging malinaw to sa ating mga kapatid. Hindi lang to basta plea out of desperation. It is detestable because it undermines the nature of the covenant that God has made with the patriarchs. Maging malinaw sa atin mga kapatid, iisa lamang yung covenant ng Diyos. And there's only one covenant people of God. Ang gusto dito mangyari ni Iso, magkaroon ng dalawang covenants at two covenant people of God. One for Jacob and one also for him. Hindi yun yung nature ng covenant na binigay ng Diyos. Isa lamang yung tipan ng Diyos at isa lamang yung bayan ng Diyos. Detestable yung sinabi doon ni Iso. Wala na bang iba na tira? Baka may iba ka pa dyang blessing. Kahit yung tira-tira na lang. Hindi sinasabi ni Iso na i-retract ni Isaac yung blessing na binigay kay Jacob. Sapagkat malinaw din naman, niratify na yun ni Isaac. Pero gusto niya gumawa pa ng panibagong covenant, panibagong blessing ng kanyang ama na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano yung tinanggap ni Iso? Pag tinignan natin, no, parang blessing din yata ito. Sabi sa kanya, behold, away from the fatness of the earth shall your dwelling be, and away from the dew of heaven on high. Kabaliktaran ng pangako, ano yung pagpapala na binigay kay Jacob. Diba? Ibig sabihin, sa barren land siya maninirahan. At sa disyerto. Ibig sabihin, hindi dinadalaw ng ulan yung lugar na kanyang titirahan. And mas malala, in verse 40, by your sword you shall live, and you shall serve your brother. But when you grow restless, you shall break his yoke from your neck. Ano sinasabi dito? Ano ibig sabihin nun? Dalawa po yung ino-offer na ibig sabihin nito. Either he will live all his life with facing endless wars. Ibig sabihin, so magitan ng espada, so walang katapusang mga gera, kailangan niya ipagtanggol lagi ang kanyang sarili. Pero another interpretation that's offered here is that he shall have freedom, kalayaan. At first glance, parang, oh, ang ganda naman freedom. Pero makita natin dito, hindi ito blessing actually. Freedom initially may sound like a good thing. However, it implies that he can do as he wills. And ibig sabihin nun, hindi lang ba sa kalayaan na gawin ko ano yung gusto niya, kundi siya ay malaya mula doon sa bounds ng covenant community. Ano ibig sabihin nun mga kapatid? Malinaw yung oracle, the older will serve the younger. Pero dahil sa kapalaluan and because of the not only the folly, pero yung mapagpaimbabaw o pagpapaimbabaw ni Iso, hindi niya gugustuhin na magpasakop sa kanyang kapatid. Mas gugustuhin pa niya na hindi siya kabilang dun sa bayan ng Diyos kaysa magpasakop sa kanyang kapatid. Mas gugustuhin pa niya na maging outsider ng covenant community sa halip na magpasakop sa kanyang kapatid at tanggapin yung mga pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Jacob. Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanya. Yung pagpapala na binanggit ng Diyos kay Abraham that many nations will be blessed through you. Kaya dito makikita natin, detestable, sapagkat he despises not just his birthright, but the covenant of God. Mabuti pang wala na lang ako dun sa covenant ng Diyos. Kaysa magpasakop ako sa kapatid ko na yan. He'd rather be free from his brother and be an outsider of the covenant of God. And this is the case to those who despises
those who despise the discipline of God through the church. Mas pinipili nila na sa labas na lang ako, outsider na lang ako ng covenant community. Kaysa magpasakop doon sa pagtutuwid, pagtatama, na pinagkakalob sa kanila for the purpose of restoration, pag nagkakasala, rather than to subject themselves to the authority of the church, to the office bearers. When confronted with their sins, anong ginagawa nila? Aalis na lang. Pag dinidil na, ayaw nila magpasako, paalis sila. Hahanap sila ng lugar kung saan tanggap sila, maging sino man sila. Pero ang katotohanan, it only reveals to whom they belong. It only reveals that they are mere external partakers of the covenant of God. That their piety are mere external showing. Panlabas lamang na sila'y kabilang doon sa covenant community ng Diyos, pero hindi talaga sila kabilang doon. Yung mga nagdi-despise ng pagtutuwid mula sa Diyos, patunay lamang hindi talaga sila kabilang sa Diyos. Naliban na sila matagpuan sa Ebanghelyo, may pagpapakumbaba na humingi ng tawad sa Diyos sa kanilang mga pagkakasala. Pinapatunayan lamang nun that their father is not God, but their father is the devil, the deceiver. Mga kapatid, bilang pagtatapos sa mahabang passage na ito, papaalalahanan tayo na kapag ang ating mga mata ay nalingat sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, at ang ating mga puso ay iniibig ang mga bagay na temporal sa mundo na ito, ang ating tendency, inclination ay makalimutan lahat ng pangako ng Diyos at yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. At gumawa ng mga bagay at tingin natin ay kailangan natin mag-imbento ng ating paglalagyan, ng ating pagtitiwala para ma-assure tayo na ating mga pangangailangan sa araw-araw ay masusupply. Kaya nga maging paalala sa atin yung title ng exhortation na ito. He ever keeps His covenant. Pangwalang hanggan na tapat ang Diyos sa tutuparin ng kanyang tipan. Kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Na ang fulfillment, ultimate fulfillment, ang kasukdulan nito ay walang iba, kundi yung anak na ipinangako mula pa sa Genesis 3:15. Yung bugtong na anak ng Diyos sa kanyang ipinagkaloob para sa atin, para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan at ikalilinis ng lahat ng ating kalikuan. Na makapagbabalik sa atin sa tamang relasyon sa ating Diyos that would reconcile us with our God for us to be received as dear beloved children of God. At makatawag tayo sa Diyos na Ama, Ama, Diyos nating Ama sa langit, na makapagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya tandaan natin, tapat ang Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako. Wala tayong ibang dahilan para pagdudahan ng kanyang katapatan. At mag-isip na hindi natin or isipin natin na hindi natin mapagkakatiwalaan ng Diyos para sa ating mga pangangailangan. He ever keeps His covenant. He keeps His still. And the surety of that is no other than the true heir of that covenant, the true seed of Abraham, the true Israel,
Jesus Christ, our Savior, Lord. Wala nang iba. Kaya mga kapatid, susumain natin lahat ng ito. Tayo mga mapanlin lang, mapandaya. Dinadaya natin yung mga sarili na iniisip natin, meron tayong may pagkakalob sa Diyos para kalugdan niya tayo. Diba, gagawin ko to. Talagang magiging mas tapat ako sa pagsunod sa Diyos para mas kalugdan niya ako. Wala tayong ibang dinadaya nun kundi ating mga sarili. Sa halip na tayo magtiwala sa Diyos, ilagak sa Kanya ang ating buong pagtitiwala, ilagak kay Kristo Jesus ang ating buong pananampalataya, na tayo ay katanggap-tanggap na sa harapan ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating kayang gawin. Tayo yung mga Hakob sa storya na ito. Dinadaya lamang natin at mga sarili. Pag-isipin natin na meron tayong kayang i-offer sa Diyos para mas maging katanggap-tanggap sa Kanya. Hindi mga kapatid, katanggap-tanggap na tayo sa Diyos. Sa harapan ng ating Diyos Ama dahil kay Kristo Jesus na Kanyang kinalulugdan. His beloved Son in whom He is well pleased. Kaya huwag tayo magkaroon ng hinuha sa ating mga isipan na hindi, kaya kong paglingkuran ng Diyos sa paraan na gusto ko. Hindi. Kaya nga lahat ng ginagawa natin sa pagsamba tuwing araw ng linggo ay tanging mga bagay na inutos lamang ng Diyos sa Kanyang salita. Hindi tayo gagawa ng mga bagay dito na sa tingin natin, ay, ito yata yung, sweet aroma of offering sa Diyos. Hindi mga kapatid. Hindi tayo gagawa, i-invento ng kung anumang mga activities during the Lord's Day, tingin natin. Hindi, mas nag-glorify si God kapag ganito eh. Hindi tayo nagde-determine na kung ano yung kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa halip, ang Diyos ay nalulugod sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alang-alang kay Kristo Jesus na siyang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Diyos to the point of dying to the cross for our sake, for the forgiveness of our sins, for our salvation, who is our elder brother, not pleading violently before the Father, not pleading out of desperation, but Jesus Christ, our elder brother, is seated at the right hand of God the Father, interceding for us, advocating for us, so that our prayers, our petitions, our groanings, our pleadings to the Father will be acceptable before Him. Hindi sa pamamagitan ng ating katapatan sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng katapatan ng Diyos sa Kanyang pangako kay Kristo Jesus, sa Banal na Espiritu Santo, at Kanyang pangako sa atin na ang katuparan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Tayo manalangin. Naming Diyos, salamat po sa iyong katapatan